bagay hindi pa siya nagkakamalay. Hindi kasi binigyan siya ng sedative ng doktor para daw makatulog, makapagpahinga. Dahil bago nilagay itong benda sa ulo, he was in terrible pain. Bob, sandali lang. Ano ba ang nangyari sa inyo ni Michael? Oh, paano kayo nasangkot sa away? Hindi naman pala away ang apo ko na yan, ha? Nakuha niyo ba pangalan ng mga nakalaban niyo? Pwede natin kasuhan yun. Don Ramon, kasi po, ang totoo po talaga niyan, si Michael po talaga unang naghamon ng away. Pinipigilan mo po siya, ayaw po niya magpapigil. Siya po unang nanapak. Ayun po, pinagtulungan po siya. Thank you very much at hindi ka nagpa-interview dun sa reporter na sinabi mo. Tumutupad lang naman ako sa pangako ko, Sofia. At ayokong makarating sa Maynila o sa pamilya mo kung anong nangyari sa kanya. And besides, at this point, ayokong may kumontra sa naging hatol ng judge. Is that the reason why sa Davao Correctional niyo ipinalipat si Eliza and not in Manila Correctional? Mas malayo ang pamilya, mas mabuting hindi ba? And besides, meron akong negosyo sa Davao. In that way, mas accessible and I can check on her. You planned this very well, Mrs. Arellano. I am very impressed. And I think kailangan natin mag-celebrate. Sa ikabubulok ni Eliza sa kulungan. Cheers! Michael, ano ba ang ginagawa mo, ha? Parang nagbago ka na nung nawala si Eliza. Parang itinatapon mo na ang buhay mo. Huwag. Sayang ka, Michael. Sayang na sayang ka, apo. Elisa. Elisa, nasan ka? Michael. Elisa, sama mo na ako. Elisa! Michael, nandito na naman ako sa isang malayong lugar. Mahigit na malayo sa akin sa inyo ng anak natin. Sa isang lugar na magiging bagong tahanan ko. Sa isang lugar na oras na pinasok ko, alam kong maaaring hindi na ako makalabas pa. Michael, huwag mo na isipin si Eliza. Huwag na. Ang isipin mo yung anak mo. Tandaan mo, kailangan ka niya. Lalo ngayon, ikaw na lang natitirang magulang niya. Michael, niya needs you. Kaya huwag kang susuko. Gumising ka na. Gising na. Napakabata mo pa. Ilang taon ko makukulong dito, Hiya? Habang buhay po. Doon ang pwesto mo. Sanayin mo na sarili mo dito. Turing mo na rin na parang bahay mo to. Hindi ka na makakalis dito hanggang tumanda at mamatay ka. Bigay mo din ako. Sige po. Ito. Salamat. Ay, salamat po. Basta, yung paborito ko insay. Ano ka? Ingay-ingay, may natutulog dito! Kaya nagdidilig kita, ha? Tama na yung sabi! Mamaya na lang tayo mag-usap, tatawagan uli kita. Ibababa na. Sige na, bye-bye. May cellphone ka? Hindi ba bawal yan?
Kung bawal nga, kaya nga pag kinagamit ko, patago. Kasi pag nakita ng gwardiya, susumbong ako tsaka kunin yung cellphone ko. Pwede ba makitawag? Ang bago-bago mo lang dito, presko mo naman. Kasi ganyan naman, oh. Kailangan ko lang talaga makausap yung asawa ko. Kahit sandali lang. Parang awa mo na. Sandali, huwag ka nang umiyak. Ito naman, drama-drama. Ito, tumawag ka na. Tignan kita, pag may gwardiya, sisitsita ka. Tago mo agad. Siya kami. Sige, Salamat. Ayaw na po sana ba sabi ni Michael ito sa inyo? Kaya siya nagkakaganito dahil nalaman namin na nanlalaki si Eliza. Di ba sinabi mo sa akin noon? Sasagutin mo ako kapag ginawa kong gusto mo kay Elisa? Pasensya ka na, Dave, ah. Pero ganyan talaga ang kalakaran ng mundo, eh. Utakan lang yan. Diyos ko, ano bang ginawa kong kasalanan sa inyo? Pagod na ako. Ayoko na. Tama na. Michael, hindi na babalik si Elisa. May kinakasama na siya ibang lalaki.